sa gilid ng isang baryong napapalibutan ng palayan. May isang lalaking kilala bilang Tomas. Isang simpleng magsasakang may munting sabungan sa likod ng kanyang kubo. Hindi marangya ang kanyang buhay. Sa katunayan, halos wala siyang malibang kundi ang pag-aalaga ng mga panabong, mga sisiw, na pinangarap niyang maging panalo sa araw ng derby. Lumaki si Tomas sa hirap. Maaga siyang nawalan ng magulang at inampon ng tiyahan na si Aling Belen. Isang matandang marunong magdasal, ngunit may paniniwala rin sa mga engkanto, duwende, kapre at lahat ng nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Maniwala ka, Tomas. Paulit-ulit niyang sinasabi. May mga nilalang na tumutulong sa taong may mabuting loob. Pero si Tomas, kahit iginagalang ang tiyahin, ay hindi gaanong naniniwala. Ang alam niya, ang tagumpay, ay nakukuha sa pawis, tiyaga, at kaunting swerte. Araw-araw, pag-angat ng araw sa ibabaw ng palayan, lumalabas siya para magpakain ng mga manok. Sa gabi, nag-aayos ng kulungan, naglilinis, nagpapaligo. Lahat ay ginagawa niyang mag-isa. Sa kabila ng paghihirap niya, wala siyang panalong manok sa sabong. Lagi siyang talo. Lagi siyang nauuwi ng wala. Minsan ay may utang pa. Isang hapon, matapos matalo ang paborito niyang manok, napaupo siya sa ilalim ng punong acacia. Dala ang pagod at bigat ng loob. Kung may swerte man sa mundong ito, bulong niya, hindi yata para sa akin. Habang lumulubog ang araw, may dumaang hangin. Kasabay nito, isang boses na parang bata ang narinig niya. Hindi lahat ng nawalan ay talunan. Napamulat si Tomas. Naghanap, pero wala siyang nakita. Umiling siya. Pagod lang ako, anya, at bumalik ng bahay. Kinagabihan, nag-uwi si Aling Belen ng balut at tsaa. Tomas, sabi niya, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang mabuting gawa ay may gantimpala. Napangiti si Tomas, pero malamlam. Kung totoo man yan, sana dumating na. Ngunit hindi niya alam, may isang nilalang na nakarinig. Kinabukasan, nagising si Tomas ng mas maaga kaysa karaniwan. May kakaibang malamig na simoy. Paglabas niya sa kubo, may nakita siyang maliit na nilalang nakaupo sa batong bilog. Isang duwende. Hindi pangkaraniwang duwende. Maliit, pero marangal ang anyo. Nakasuot ng telang berde at may hawak na tungkod na tila yari sa pilak. Napatigil si Tomas. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Ano ka? Ngumiti ang duwende. Ako si Bantay, tagapagbantay ng swerte sa lupaing ito, at ikaw. Tiningnan nito si Tomas mula ulo hanggang paa. Ay may pusong mabuti, ngunit sinubok ng tadhana. Bakit mo ako kinausap? Tanong ni Tomas. Nanginginig ang boses. Lumapit ang duwende. Iniabot ang isang maliit na supot na gawa sa pinagsamang hibla at sinulid na kumikislap. Dahil nakikita ko ang iyong sipag at kabutihan, ang mutyang ito ay handog ko sa iyo. Nagtaka si Tomas. Mutya? Oo, sagot ng duwende. Mutya para sa iyong mga panabong. Hindi ito ordinaryo. Hindi ito dapat gamitin para sa kasakiman, kundi para sa pag-angat at pagtulong. Binuksan ni Tomas ang supot. Loob nito ay isang maliit na batong kulay abuhin, ngunit kumikislap kapag natatamaan ng liwanag. Ilapat mo ito sa dibdib ng iyong manok
Kapag gabi at ikaw ay natutulog, makikita mo ang pagbabago. Bakit mo ito binibigay sa akin? Tanong ni Tomas. Dahil may sining ka sa pag-aalaga at kung mananatiling busilak ang iyong puso, lalakas ang iyong mga alaga, hindi lamang sa katawan, kundi sa loob. Ngumiti si Bantay. Ngunit tandaan, Tomas, ang mutya ay isang piraso lamang ng kapalaran. Ang tunay na lakas ay nasa nag-aalaga. At bago pa makasagot si Tomas, kumislap ang hangin at nawala ang duwende. Gabing iyon, hindi mapakali si Tomas. Totoo ba ang nangyari? Isa bang panaginip? Pero naroon pa rin ang mutya, nakahiga sa palad niya, mabigat at malamig. Subukan natin, bulong niya. Pinili niya ang pinakananghihinang sisiw. Inilapat ang mutya sa dibdib nito habang pinapatong ang kamay. Hindi niya alam kung ano ang aasahan, pero may malamig na init na dumaloy mula sa bato papunta sa sisiw. Kinabukasan, nang makita niya ang sisiw, may kakaiba, mas alerto, mas masigla. Nagpatuloy yon araw-araw. Bawat manok na nilapatan niya, nang mutya ay lumalakas. Mabilis tumubo, makapalang balahibo, matalas ang paningin. Hanggang dumating ang unang sabong. Linggo ng umaga, puno ang sabungan. Maingay, masikip, amoy pulbura at palong manok. Si Tomas ay may hawak ng manok na dati ay pinagtatawanan. Ngayon ay payapang tumutukod, tila matatag. Habang nagtatagpo ang dalawang manok sa gitna, naramdaman ni Tomas ang tibok ng dibdib niya. Kung totoo man ang mutya, bulong niya, ipakita mo. Nagsimula ang laban. Masigasig ang kalaban, mabilis ang tikas. Ngunit ang manok ni Tomas ay parang may antas na alam ang galaw. Isang tuka, isang sipa, isang mabilis na lipad. Bagsak ang kalaban. Nagtagumpay si Tomas. Nabingi siya sa hiyawan, sa bilis ng pagbati, sa biglang paglapit ng mga dati hindi niya kilala. Magaling ang manok mo, Tomas! Totoo bang may sekreto ka? Ngumiti lang siya. Hindi nila alam, may mutyang gumagabay. At sa sulok ng sabungan, may munting nilalang na nakangiti. Lumipas ang mabibilis na araw. Sunod-sunod ang panalo ni Tomas. Dumami ang pera niya. At kahit paano ay nakapagpabakod ng bahay. Nakabili ng bagong pakain para sa mga manok. At nakatulong sa mga kapitbahay na may pangangailangan. Ngunit hindi niya alam. Kapag may mutya, may kapalit. Ang kapangyarihang ibinigay ng mabuting duwende ay may hangganan. At ang tunay na pagsubok ay paparating. At dito magtatapos ang unang kabanata. Magmula nang magsimulang manalo ang mga manok ni Tomas, naging usap-usapan siya hindi lang sa baryo, kundi pati sa mga karatig bayan. May mga taong dati ay hindi man lang bumabati sa kanya, pero ngayon ay nakikipagkamay, humihingi ng payo, at may mga nag-aalok pa ng pambihirang halaga para makabili ng kanyang mga panabong. Sa bawat tagumpay, laging naroon si Aling Belen sa gilid ng sabungan, pumapalakpak, ngunit may tinatagong pag-aalala sa mata. Maganda ang biyaya mo, Tomas, sabi niya isang gabi, habang nagpapahinga sila sa harap ng lamparang dilaw ang liwanag. Pero ang mga biglaang swerte, may kaakibat na pagsubok. Ngumiti si Tomas. Pilit na inaalis ang pangamba. Tiya, hindi ko nakakalimutang ibalik ang tulong sa iba. Hindi ko naman inaangkin ang tagumpay. Yan ang nais kong marinig, tugon ni Aling Belen. Huwag mong hayaang kainin ka ng pagnanasa. Ngunit habang lumalaki ang tiwala sa sarili ni Tomas,
may isang taong hindi natutuwa sa kanyang pag-angat. Si Manuel, isang kilalang sabungerong matagal ng hari sa mga paligsahan. Bata pa si Tomas ay kilala na si Manuel bilang malupit, tuso at marahas. Sanay siyang ang mga tao ay natatakot sa kanya, pero ngayon siya ang natatalo. Sa isang gabi ng sabungan, kung saan natalo muli ang manok niya laban kay Tomas, napunit ang kanyang pagmamalaki. "Hindi ito pangkaraniwan!" sigaw ni Manuel habang inaawat ng mga tauhan. "Hindi ganyan ang dati mong mga manok! May ginagawa ka!" May ilan na natawa. May ilan na nagkunwang inosente. Lumapit si Tomas, kalmado. "Manuel, baka kailangan mong ayusin pag-aalaga mo. Hindi mo kailangang gumamit ng..." Ngunit hindi niya natapos ang sasabihin dahil sinalubong siya ng tingin na parang apoy. "Makikita mo, Tomas," sabi ni Manuel. Halos pabulong, ngunit puno ng pagbabanta. Ang biglang pag-angat, madalas, biglang pagbagsak. Habang umuuwi si Tomas, ramdam niya ang bigat ng salita ni Manuel. Ngunit pagpasok niya sa kanyang bakuran, naglaho ang kaba. Tumakbo ang ilan niyang manok, papalapit sa kanya. Malusog, masigla, parang may sariling isip. Pumunta siya sa maliit na kulungan at kinuha ang mutya. "Maliit ka, pero napakalaki ng nagawa mo," bulong niya. Habang nakatingin sa mutya, naramdaman niya ang malamig na simoy sa paligid, pero hindi tulad ng unang beses. Ito ay mas mabigat, mas malalim. Paglingon niya, may nakatayong figurang tila balot ng usok sa gilid ng bakod. Hindi duwende, isang anino. Hindi malinaw ang mukha, ngunit may mata, mga matang tumititig na parang sinusukat ang kaluluwa niya. Tumingin si Tomas, nanginginig. "Sino ka?" Ngunit wala itong sagot. Umihip ang hangin. Kumurap ang ilaw mula sa lampara. At nang tumingin siyang muli, wala na ang figura. Kinabukasan, dumating si Bantay. Hindi siya nagpakita bilang formal na paanyaya. Basta na lang lumitaw habang nag-aayos ng kulungan si Tomas. "Anong nakita mo kagabi?" tanong ng duwende, nang hindi man lang nagpasiklab. Napatingin si Tomas, nagulat. "May parang nilalang na nakamasid. Hindi ko alam kung totoo o imahinasyon." "Ingat ka," sagot ni Bantay. "Ang mutya ay liwanag. At kung may liwanag, may mga nilalang na gustong kunin ito o sirain ang gumagagamit." Napakunot noo si Tomas. "Anong ibig mong sabihin?" Umupo ang duwende sa sanga ng punong malapit. "Ang bawat mutya ay may presyo. Ang bawat tagumpay ay sinusubok kung karapat-dapat." "At ano ang dapat kong gawin?" tanong ni Tomas. "Magpatuloy, ngunit dapat mong tandaan, hindi lahat ng lalapit ay kaibigan." Lumipas ang mga linggo. Lalong dumami ang panalo ni Tomas, ngunit kasabay nito ang pagdami ng mga matang naiinggit, naghihinala, nagbabantay. Isang gabi, may narinig si Tomas sa kulungan, mga yabag, kaluskos, tunog ng kahong inaangat. Agad siyang lumabas, may hawak na lampara. Pagdating niya sa likod ng kulungan, nakita niyang bukas ang pinto. 3 manok ang wala. Pagkislap ng liwanag, may nakatalikod na lalaking nagmamadaling tumatakbo sa dilim. "Hoy!" sigaw ni Tomas. Tumakbo pero hindi umabot. Ilang sandali pa, nakita niyang natumba ang isang manok sa lupa. Nag-aagaw buhay, tila sinadya. Napakuyom si Tomas. "Manuel," bulong niya, "hindi mo ba talaga kayang matalo ng patas?" Kinuha niya ang mutya,
at pinagdikit sa dibdib ng sugatang manok. Gusto niya itong iligtas, ngunit iba ang malamig na pakiramdam. Tomas, sabi ni Bantay, lumitaw sa ulap. Ang mutya ay hindi para sa pagbalik sa buhay. Hindi niya kayang ibalik ang kinitil sa kasamaan. Lumuhod si Tomas, nalungkot. Hindi sapat na may kapangyarihan ka, sabi ng duwende. Dapat mong paghandaan ang kapalaran ng mga maakit nito. Sa paglipas ng mga araw, hindi na lamang pagsubok sa sabungan ang dumarating. May mga tsismis, may mga banta, may mga matang sinusundan siya. Ngunit sa loob ng panganib, may isang bagay ding umuusbong. Ang kanyang pangalan, ang kanyang paniniwala sa sarili. At ang unti-unting pag-unawa na ang mutya ay hindi lamang regalo, kundi paanyaya sa mas malaking laban. Sa huling bahagi ng gabing iyon, bago matulog, hinawakan niya ang mutya at bumulong. Kung ako'y pinili, harapin ko ang lahat. At sa kailaliman ng gabi, sa lilim ng punong akasya, may mata na muling nagmasid hindi kay Bantay, kundi kay Tomas. At magsisimula na ang mga tunay na pagsubok. Umaga, tahimik ang buong baryo. Ang mga manok ni Tomas ay tila hindi mapakali. Kumakahig ng walang direksyon. Parang may nararamdaman na hindi kayang ilabas sa ingay. Habang nagdidilig ng palayan si Tomas, naputol ang kanyang pag-iisip nang lumapit si Kapitan Rigor, pinuno ng baryo, at isa sa mga nakakaalam ng biglang pag-angat niya. Tomas, bungad ng kapitan. Narinig ko ang nangyari kagabi. Nawalan ka ng manok. Tumango si Tomas. May pilit ng ngiti. Ayos lang, Kap. Bahagi siguro ng laban. Ngunit tumitig ang kapitan, puno ng pag-aalala. Hindi basta pagkatalo o pagnanakaw yon. May nakakita kay Manuel na may mga tauhan sa paligid mo. Alam ko, sagot ni Tomas. Pero kung haharapin ko siya ngayon, mas lalaki lang ito. Umiling si Kapitan Rigor. Mag-iingat ka. Ang mga taong naiinggit ay may kaya pang mas masahol sa pagnanakaw. Pagkaraan ng tanghalian, dumating si Lira, anak ni Aling Belen at pinsan ni Tomas. Isang magandang dalaga na bihirang umuwi mula sa bayan dahil sa trabaho sa palengke. May dala siyang supot ng tinapay at ngiti. Ate Lira, gaya ng tawag ni Tomas mula pagkabata. Titingnan ko ang mga manok mo. Balita ko ikaw na raw ang hari dito. Umiling si Tomas. Nakatawa ng may kaba. Hindi naman siguro. Aba, huwag kang mahiyang umamin. Biro ni Lira. Ikaw nga ay pinipilahan na ng tao. Pero habang naglalakad sila sa kulungan, nag-iba ang tingin ni Lira. Tomas, may kakaiba rito. Hindi lang lakas ng katawan nila. Parang may liwanag sa mga mata. Hindi nakaimik si Tomas. Hindi niya alam kung dapat niyang sabihin ang tungkol sa mutya o manatiling lihim. Siguro dahil inaalagaan ko sila ng maayos. Pag-iwas niya. Pero si Lira ay matalas. Parang may nararamdaman sa pagitan ng salita. Habang nag-uusap sila, may biglang malakas na tili ng manok mula sa likod. Nagtakbo si Tomas at si Lira. Nakita nila ang isa pang manok, isa sa mga paborito, nakatumba, nangingisay. Wala namang sugat, wala ring kalaban. Tumingin si Tomas kay Bantay na biglang lumitaw sa tabi ng puno. Bakit? Bakit nangyayari ito? Tahimik ang duwende. Parang mabigat ang loob. Tomas, may kapalit ang lakas na ibinibigay ng mutya. Ang iba sumisipsip ng enerhiya mula sa buhay ng panabong upang palakasin ang iba. Napatigil si Tomas. Ibig sabihin,
May mga manok na mamamatay para sa iba. Hindi sa literal na paraan, paliwanag ni Bantay. Pero oo, may balanse ang kapangyarihan. Napaluhod si Tomas sa tabi ng nanghihina. Hindi ko hiningi ito. Akala ko tulong lang. Nagtutulungan ang kapangyarihan at kapalaran, Tomas. Hindi ito laruan. Lumapit si Lira, naguguluhan. Tomas, ano to? Sino siya? Ngayon lang niya nakitang malinaw ang duwende. Hindi ordinaryo, kundi may kakayahang magpakita sa mas bukas na mga mata, tulad ng sa kaniya. Nakikita mo siya? Bulalas ni Tomas. Tumango si Lira, mahina. Simula pagkabata, nakakakita na ako ng ganitong mga nilalang, pero bihira silang magpakita. Natawa ng mahina si Bantay. Magandang bagay iyon, hindi ka basta-basta. Habang pinoproseso ni Tomas ang lahat, muling nagpakita ang malamig na presensya, ang aninong nakita niya noong gabing nagdaan. Sa gilid ng bakod, nakaabang muli. Hindi nagsasalita, hindi kumikilos. Pero ngayon, ramdam niya, may intensyon. Hindi lamang pagmamasid, kundi paglapit sa kapangyarihan ng mutya. Naramdaman niyon ni Bantay, agad humawak ng tungkod. Hindi ikaw ang dapat narito, bulalas ng duwende. Ngunit ang anino ay parang usok na sumisingit sa hangin. Hindi kayang pigilan ng simpleng salita. Tomas, sabi ni Bantay. May nilalang na humihigop sa kapangyarihan ng mutya at nakahanap siya ng paraan para lumapit. Anong gagawin ko? Halos may takot sa tinig ni Tomas. Manindigan ka, sagot ni Bantay. Dahil kung pangangalagaan mo ang mutya, may susubok na agawin ito. At bago pa man muling magsalita si Tomas, biglang umatras ang anino, nawala. Pagbalik sa kubo, mahaba ang katahimikan. Si Lira ay tila hindi makapaniwala. Hindi lang pala simpleng tagumpay ang hawak mo, pati kapahamakan. Napayuko si Tomas. Kung alam ko lang na ganito, sana hindi ko tinanggap. Umiling si Bantay. Hindi mo na maaaring isuko. Pinili ka na ng mutya. Kung tatakbo ka, higit kang masisira. Tumingala si Tomas. Anong kailangan kong gawin? Humanda, sagot ng duwende. Ang tunay na laban ay hindi sa sabungan, kundi sa mga nilalang na nagnanais ng kapangyarihang hawak mo. Kinagabihan, habang nakahiga si Tomas, narinig niya ang pagaspas ng hangin. Parang may pinupunit. Ang mga manok ay nagtitilinan. Ang lupa ay tila nanginginig. Tumayo siya at lumabas. At doon, sa gitna ng dilim, may mga maliliit na ilaw na umiikot sa hangin. Hindi tulad ni Bantay. Iba ang presensya, mas malamig, mas matalim. Sinimulan mo na ang landas ng mutya, bulong ng isang boses. At darating ang panahon, pipiliin mo kung kanino ka papanig. Hindi ko kailangan pumili, sigaw ni Tomas. Gusto ko lang ipaglaban ang buhay namin. At doon ka nagkakamali, sagot ng boses. Dahil ang kapangyarihan ay may pinagbabayaran at may kinukutuban. Nagliyabang paligid saglit. Pagkatapos ay bumalik sa katahimikan. Naiwan si Tomas. Nanginginig, pero tumitibay. Humawak siya sa mutya. Kung kailangan kong lumaban, lalaban ako. At doon, nagsimulang gumalaw ang hangin. Parang may nakangiti sa kadiliman. Dahil hindi pa niya alam ang kapalaran niya, ay mas malalim pa kaysa sabungan. At ang mutya ay hindi lamang swerte.
kundi susi sa mundo na hindi niya akalaing bahagi siya. Kinabukasan, hindi dumaan ang umaga ng payapa. Pagbangon ni Tomas, narinig niya ang matining at magulong ingay mula sa labas. Mga kapitbahay na nagbubulungan. Tila may nangyaring kakaiba. Lumabas siya ng bahay at sinalubong agad ni Kapitan Rigor. "Tomas," sabi nito, "may kailangan kang makita." Dinala siya sa gilid ng kalsada, malapit sa sapa, at doon tumambad ang tanawin. 3 patay na manok na pagmamay-ari niya, nakahandusay, walang sugat, ngunit may markang tila nasunog ang mga mata. Napakuyom si Tomas. "Hindi ito gawa ng tao." "Alam ko," sagot ng kapitan, "at iyon ang nagpapakaba sa akin." Pagbalik sa bakuran, naroon si Bantay, nag-aabang. "Tomas, ang aninong nakita mo, lumalakas na." "Nakikita mo ba siya?" tanong ni Tomas. "Hindi gaya ng nakikita mo," sagot ng duwende. "Ngunit nararamdaman ko ang puwersa niya. Isa siyang tagapagmasid mula sa kabila, naghahanap ng butas upang makapasok." "Bakit ako?" halos desperadong tanong ni Tomas. "Dahil hawak mo ang mutya, isang susi, at ikaw ay hindi ordinaryong tao." Nagtaas ng kilay si Tomas. "Hindi ordinaryo? Ako? Isa lang akong simpleng magsasaka." Ngumiti si Bantay. "Kung alam mo lang kung saan galing ang dugo mo." Habang nalulunod sa pag-iisip si Tomas, pumasok si Aling Belen na may hawak na rosaryo. "Narinig ko ang nangyari. Tomas, anak, baka panahon na para humingi ka ng tulong sa pari o sa albularyo." "Hindi po ito kaya ng dasal lang o orasyon," singit ni Lira habang nakatingin kay Bantay. Tumingin si Aling Belen, nagtataka. "Lira, nakikita mo rin ba?" Tumango ang dalaga. "Matagal na tiya, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong klasing duwende." Huminga ng malalim si Bantay. "Kailangan ni Tomas ng pagkakampi. Kayo ay bahagi noon. Hapon na nang tawagin ng kapitan si Tomas para sa pulong dahil sa misteryosong nangyayari sa mga manok. Nag-aalala ang buong baryo. Ang ilan ay natatakot, ang iba ay galit. Nang dumating si Tomas, may mga matang nakatingin sa kanya na parang siya ang may sala. Simula nang lumakas ang mga manok mo, bulong ng ilan, may mga nangyayari na hindi mabuti. Baka may sumpa, baka may kaaway siyang mangkukulam. Unti-unting tumitindi ang bulong-bulungan. Tumayo si Kapitan Rigor at itinuro si Tomas. "Si Tomas ay kababaryo natin. Hindi natin siya huhusgahan. Pero kailangan natin malaman, may ginagawa ka bang naiiba?" Tahimik ang paligid. Alam niyang hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. "Mas maayos lang po ang pag-aalaga ko," sagot niya. "At nagkataon lang siguro." "Huwag mo kaming gawing tanga," sigaw ng isang matandang sabonghero. "Alam ko kung paano ka noon. Wala kang panalo. Bakit bigla ka naging kampeon?" Halos sumabog ang lugar sa diskusyon. Nagsimula ang mga patayan ng manok mula nang lumakas ang kanya. Hindi yon coincidence. Baka may karga ngayong mga alaga niya. Tumaas ang tono hanggang sa tumayo si Manuel sa likod. Ngumingiti, tila nag-e-enjoy sa kaguluhan. "Simple lang naman," sabi nito. "Itigil ang pagsasabong ni Tomas. Malalaman natin kung siya ang dahilan." Nag-ayos ng hininga si Tomas. "Hindi ako titigil," bumuntong hininga ang kapitan. "Kung ganun," sabi niya, "magiging mas maingat tayo sa paligid mo. Pero Tomas, kapag may nangyaring mas masama pa, pananagutan mo yon." Sa pag-uwi, bakas ang bigat sa mukha ni Tomas. "Nasisimulan nilang husgahan ako," bulong niya.
Sumagot si Bantay, biglang lumitaw sa balikat na parang anino. Ang mga taong natatakot ay madaling maniwala sa kung ano ang madaling sisihin. Anong gagawin ko? Patatagin mo ang loob mo. Hindi pumipili ang tadhana ng mahihina. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Tomas. Umupo siya sa balkonahe. Hawak ang mutya. Mula sa karangalan, napunta ako sa panganib. Ano ba talaga ang hinihingi mo sa akin? Bulong niya rito. Hindi sumagot ang bato, ngunit ang lamig nito ay tila kumikilos sa kanyang palad. Maya-maya, may kumaluskos mula sa gilid ng bahay. Paglingon niya ang anino. Ngunit ngayon, hindi lang isang figura. Dalawa na. Mas buo ang hugis. Mas nakakatindig balahibo. Tomas, bulong ng boses. Malapit ka na sa pinto. Anong pinto? Sigaw niya. Sa pagitan ng mundo, ng tao, at sa amin. Nagliyab ang mutya sa palad niya. Uminit, kumislap. Lumabas si Bantay. May hawak na tungkod. Galit ang tinig. Tumigil kayo. Ngunit ang mga anino ay tila hindi natitinag. Kung hindi niya kakayanin ang kapangyarihan, sabi ng boses, kami ang hahawak. At bigla silang naglaho. Naiwan si Tomas, humihingal, hawak ang mutya. Tumingin si Bantay. Tomas, ito ang hudyat. Ng ano? Na ang kapangyarihan ay hindi mo na basta hawak, kundi kailangan mo ng pag-aralan, iwasan, at ipagtanggol. Umigpit ang kapit ni Tomas sa mutya. Kung ganito kalaki ang laban, bakit ako? Lumapit si Bantay, tinapik ang balikat niya. Dahil may dugo ka ng mga tagapangalaga, hindi mo lang alam. Natigilan si Tomas, hindi makapaniwala. At oras na para maintindihan mo yon. At iyon ang gabing nagsimulang mamulat ang kanyang kapalaran hindi na bilang mananabong kundi pugante ng dalawang mundo. Kinabukasan, habang nag-aalaga ng mga manok, lumapit si Lira na may daladalang basket ng gulay mula sa palengke. Tahimik ang lakad nito. Halatang may binubuong tanong sa isip. Tomas, bungad niya. Kagabi, naramdaman ko ang panginginig sa hangin. Hindi yun normal. Napatingin siya kay Bantay na biglang lumitaw sa ibabaw ng poste ng kulungan. Tama ka, sagot ng duwende. Ang hangin ay may mensahe. May nagbukas ng puwang. Puwang? Tanong ni Tomas. Hangganan sa pagitan ng mundo natin at ng nilalang ng anino, paliwanag ni Bantay. Pero bakit ako? Ano bang meron sa dugo ko? Huminga ng malalim ang duwende, saka pumagitna sa kanila. Tomas, matagal nang alam ng tiyahin mo, ngunit pinili niyang huwag sabihin hanggang handa ka. Nagulat si Tomas. Si Tia, alam niya? Anong alam ko? Biglang sabat ni Aling Belen na paparating pala dala ang supot ng tinapay. Nagkatinginan si Tomas at si Lira. Tia, maingat na tanong ni Tomas, totoo bang may alam ka tungkol sa dugo ko? Napahinto ang matanda, kita ang pag-aalala sa mata. Tomas, hindi ko sinasabing lubos. But may mga palatandaan noong bata ka pa. Naglakad sila papunta sa kubo. Umupo sa ilalim ng akasya. Tahimik sandali bago nagsalita si Aling Belen. Nang ipanganak ka, may kakaibang kidlat sa langit. Hindi yun bagyo. Malinis ang langit pero kumulog. Ang midwife noon napasigaw. Bakit? Tanong ni Tomas. Kasi sa dibdib mo, may marka na parang pabilog, naglaho pagkaraan ng ilang oras. Biglang nagsalita si Bantay. Iyon ang tatak ng mga tagapangalaga.
mga taong may kakayahang makakita, magdala at magpasan ng mutya. Teka, sabad ni Tomas. Hindi ako tagapangalaga. Hindi ako makapangyarihan. Hindi pa, sagot ni Bantay. Ngunit ang mutya ay nagising sa dugo mo kaya lumabas ako. Tumayo si Tomas. Naglakad palayo, parang nabibigatan. Ako? Tagapangalaga? Ako'y mahirap na magsasaka tapos ngayon sasabihin yung may bantang mundo sa buhay ko. Lumapit si Lira. Maingat. Tomas, minsan, ang pinipili ng kapalaran ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang pinakamay puso. Humigpit ang panga niya. Hindi ko pinili ito. Ganon din ang ginawa ng mutya, sagot ni Bantay. Hindi kanya tinanong bago ka ginawaran. Nang hapong iyon, nagpakita muli si Kapitan Rigor. Tomas, sabi niya, may kumakalat na usapan na may sumpa daw ang mga manok mo. May ilan na gustong ipahinto ang sabungan para matigil ang takot. Napalunok si Tomas. Totoo ba? Hindi ko alam, pero may mga tao na naniwala kay Manuel. Napuno si Tomas ng inis. Manuel ang may malaking kamay dito. Ginagatungan niya ang takot. Maaring totoo, sagot ng kapitan. Pero hindi ko hawak ang takot ng tao. Kinagabihan, habang iniisa-isa ni Tomas ang mga manok, may naramdaman siyang presensya. Hindi anino, hindi si Bantay. Biglang umihip ang hangin at mula sa dilim, lumitaw ang isang figura. Hindi usok, hindi liwanag. Isang babae, nakabalabal ng puti. May matang tila naglalaman ng gabi at araw. Tomas, tawag niya. Oras na para makilala mo ako. Napaatras si Tomas. Sino ka? Ako si Amara, tagapagbantay ng mga mutya. Lumabas si Bantay na parang bata na nahuling nagkamali. Amara, tumitig ang babae kay Tomas. Ibinigay ko sa iyo ang mutya, hindi dahil mahina ka, kundi dahil ikaw ang may pusong kayang magsakripisyo. Teka, sabi ni Tomas, kayo bang nagbigay? Akala ko si Bantay. Si Bantay ang tagapagdala, sagot ni Amara. Ako ang pumili. Napalunok si Tomas. Ano bang kailangan niyo sa akin? Hindi kung ano ang kailangan namin, sagot ni Amara, kundi kung ano ang darating. Biglang luminaw ang paligid, parang huminto ang oras. Umangat ang mutya mula sa palad niya at kumislap. Ang anino na sumusunod sa iyo, sabi ni Amara, ay tagapag-angkin. Isa sa mga nilalang na gustong kontrolin ang mutya upang magbukas ng lagusan. Lagusan, tanong ni Tomas. Isang pinto sa pagitan ng inyong mundo at ng kanilang puwersa. Kapag nabuksan yon, hindi lamang baryo mo ang malalagay sa panganib, kundi buong daigdig. Napaatras si Tomas. Anong gagawin ko? Tanggapin mo ang papel mo, sagot ni Amara. Bukas ay may derby sa bayan. Doon haharap sa iyo ang unang ganting hinagpis. At kung hindi ko kayang lumaban, Tomas! Lumapit si Amara at hinawakan ang balikat niya. Malamig ngunit nakapagpapalakas. Ang takot ay bahagi ng lakas. At sa isang kisap, naglaho siya. Nagising ang paligid, parang nagbalik ang hangin, ingay at buwan. Naiwan si Tomas. Hawak ang mutya na biglang kumikirot sa palad niya. Tumingin siya kay Bantay, nanginginig. Hindi ko alam kung kaya ko. Ngumiti ang duwende. Hindi mo kailangang maging handa para maging pinili, pero kailangan mong sumugod para maging karapat-dapat. At sa unang pagkakataon,
Hindi sabungan ang kinatatakutan ni Tomas, kundi isang laban na hindi niya kahit kailan inisip na susuungin. At bukas, magsisimula iyon. Sumikat ang araw na tila may mabigat na mensahe. Ang liwanag ay mapusyaw at may malamig na simoy na galing sa kabundukan. Ito ang araw ng derby sa bayan. Ang araw na sinabi ni Amara na magsisimula ang unang pagsubok. Nakahanda si Tomas, ngunit hindi niya maitatanggi ang kaba. Sa loob ng kanyang dibdib, hindi lang laban sa sabungan ang nakataya, kundi kapalaran na mas malaki pa sa kanya. Habang naglalakad papunta sa sabungan, lumapit si Lira. May hawak na maliit na supot. "Tomas," sabi niya, "itong anting-anting na gawa ng albularyo sa kabilang baryo. Dala ng nanay ko dati, para sa'yo." Tinanggap ni Tomas ang supot. Isang maliit na piraso ng kahoy na may ukit na krus at bilog. "Proteksyon," sabi ni Lira. "Pero tandaan mo, iba ang laban mo ngayon." Ngumiti si Tomas nang may pasasalamat. "Salamat. Kahit hindi ko alam kung paano ako lalaban, hindi ako nag-iisa. Pagdating sa sabungan, siksika na ang tao. Maingay, mapurol ang init ng lugar." Nasa kabilang dulo si Manuel, nakangiti. Parang bulkan na naghihintay sumabog. "Tomas!" sigaw niya mula sa ring. "Magkakasubukan tayo ngayon." Hindi sumagot si Tomas, pero naramdaman niya ang pagtingin nila sa kanya na hindi lang galit, kundi paghihintay na siya ang bumagsak. "Mag-ingat!" bulong ni Bantay mula sa balikat niya. "Hindi lang si Manuel ang haharapin mo." Nang tawagin ang laban, pumasok si Tomas sa loob ng arena, dala ang kanyang pinakamalakas na panabong. Ang manok ay tahimik ngunit matalim ang tingin. Tila alam ang bigat ng araw. Si Manuel naman ay may dala ring manok. Mataba, maamo sa unang tingin. Pero ang mga mata nito ay tila may bahid ng dilim. Nagkatinginan sila ni Tomas at ngumisi si Manuel. "May gamit ka raw," bulong niya. "Ako rin." Hindi na tumugon si Tomas, pero ramdam niya ang malamig na simoy. Mula sa sulok ng sabungan, may anino na gumagapang patago. "Laban!" Umakyat ang dalawang manok. Nagliparan ng balahibo. Ang mga tuka at tari ay nagsalpukan. Mabilis, para silang may sariling isip. Ngunit biglang may kakaiba. Ang manok ni Manuel ay parang hindi napapagod. Kahit masaktan, tumatayo. Parang may hindi natural na lakas. Naramdaman ni Tomas ang biglang kirot sa palad kung saan nakahawak ang mutya. "Tomas," bulong ni Bantay, "may puwersang dumadaloy sa manok niya. Hindi natural." "Alam ko," sagot ni Tomas. "Paano ko ito lalabanan?" "Ibaling mo ang iniisip mo sa mutya. Hayaan mong madama ka ng alaga mo." Sinubukan niya. Tumahimik ang isip niya. Tinawag ang espiritu ng kanyang alaga. At ang manok niya ay biglang kumalma. Sa sunod na salpukan, ang manok ni Tomas ay umikot, umiwas sa tuka, at sa isang sandali isang singhap, isang tuka, isang sipato mama sa leeg ng kalaban. Nabuwal ang manok ni Manuel. Tahimik ang lahat sandali. Pagkatapos, sigawan. Panalo si Tomas! Ngunit si Manuel ay hindi nakatingin sa ring. Nakatingin siya sa likod ni Tomas. Tila may nakikita. "Hindi pa tapos ito," sabi niya. Mababa ang boses. "May iba pang laban." Paglabas ni Tomas ng bilog, lumakas ang hangin. Lumabo ang sikat ng araw. At sa gilid ng arena ang anino ay muling lumitaw. Ngunit ngayon, mas buo. May mukha na tila ukit sa usok. "Tomas." Napalingon siya. Walang ibang nakarinig. "Nanalo ka ngayon pero ang mutya ay kumikislap."
at ang liwanag ay nagbubukas ng pinto. Anong gusto mo? Sigaw ni Tomas sa isip. Kapangyarihan, ang mutya, o ang pagbagsak mo? Sa kisap mata, nawala ang anino. Pagbalik sa kubo, dinala ni Tomas ang manok, inalagaan. Pero hindi niya maalis ang takot. Lumapit si Bantay. Hindi yun hangin. Hindi yun ilusyon. Isa yun sa taga-kabilang daigdig. Nakakita ng pag-usbong mo. Nilingon ni Tomas ang mutya. Kung ganito pala ang kapalit ng tagumpay na to, paano ko protektahan ang sarili ko? Paano protektahan ang baryo? May oras ka pa, sagot ni Bantay. Ngunit kailangan mong kilalanin ang mutya, hindi lang gamitin. Paano? Hahanapin natin ang bukal, ang lugar kung saan pinanganak ang mutya. Napakunot ang noo ni Tomas. Saan yun? Tatahakin natin bukas. Pero maghanda ka dahil hindi lang tayo ang naghahanap. Sa labas ng kubo, may lilim na nakasilip mula sa puno. Hindi si Amara, hindi si Bantay. Isang nilalang na ngumingiti sa kadiliman. At ang gabi ay tila lumalalim, hindi para magpahinga, kundi para magbunyag. Sa pilitang tumitibok ang mutya sa palad ni Tomas. Hindi bilang regalo kundi bilang panawagan. Madilim ang kalangitan kahit umaga pa lamang. Ang ulap ay mabigat, tila may nagbabantang unos. Bit-bit ni Tomas ang mutya. Bahagyang nanlalamig ang palad, kasama sina Lira at Bantay. Ang pupuntahan nila, ang bukal kung saan nagmula ang mutya, ay nasa gitna ng gubat na tinatawag ng matatanda bilang gubat ng silim. Ano ba ang bukal? Tanong ni Tomas habang naglalakad sa masukal na daan. Ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan, sagot ni Bantay. Isang sagradong lugar kung saan ang mga mutya ay nabubuo sa pagitan ng dalawang mundo. Nabubuo? Tanong ni Lira. Ibig sabihin, ang mutya ay buhay. Ngumiti ng banayad si Bantay. Sa isang paraan, oo. Ang mutya ay hindi simpleng bato. Ito'y sisidlan ng lakas na may pag-iisip. Lalong nakita ni Tomas ang bigat ng hawak niya. Nang mas lumalalim sila sa gubat, napansin nilang nagbabago ang hangin. Humina ang sigaw ng mga ibon. Naging tahimik ang mga dahon. At parang may matang nakamasid. Tomas, bulong ni Lira. May nararamdaman ka ba? Oo, sagot niya. Hindi tayo nag-iisa. Sa gilid ng daan, may kumikislap na anino, sumusunod sa bawat hakbang nila. Kasama natin siya mula pa kanina, sabi ni Bantay, ang tagapag-angkin. Agad kumapit si Tomas sa mutya. Anong ginagawa niya? Pinapanood ka, hinihintay Nginti ang pagkakataong mahina ka. Sa wakas, nakarating sila sa isang clearing. Isang maliit na lawang walang alon, ngunit kumikislap na parang salamin. Sa gitna nito ay may maliit na batong nakausli at umiilaw ng mahinang bughaw. Yan ang bukal, sabi ni Bantay. Nakatitig sila kay Tomas. Ilapit mo ang mutya. Nag-aatubili si Tomas, ngunit lumapit. Kinabahan siya habang yumuyuko. Ibinababa ang mutya sa ibabaw ng bato. Nang dumikit ito, nagliwanag ang buong lawa. Umangat ang hangin at umikot ng paikot, parang may buhay. Ang mutya ay pumintig, parang puso. Mula sa gitna ng bukal, may boses na nagsalita. Tomas. Nagulat siya. Ang boses ay hindi sa pandinig, kundi sa loob ng kanyang isipan. Ikaw ang tagapagdala. Dala mo ang selyo. Napaatras si Tomas. Sa selyo?
Ang mutya ay hindi lamang nagbibigay ng lakas. Sagot ng boses. Ito ay susi. Anong susi? Tanong niya. Susi sa pagsara o pagbukas ng lagusan. Biglang lumakas ang hangin at sa gilid ng gubat, ang anino ay lumabas. Tomas, boses nitong malalim at hungkag, ipagkaloob mo sa akin ang mutya. Naglabas si Lira ng kutsilyong pamputol ng mga sanga. Tomas, wag! Pumagit na si Bantay. Hindi ka karapat dapat, sigaw ng duwende. Hindi mo kayang dalhin ang mutya. Ngunit tumawa ang anino. Ako ang nararapat dahil alam ko paano gamitin ang kapangyarihan para sa sarili ko. Naghigpit si Tomas sa mutya. Hinding-hindi ka magkakaroon nito. Sa isang kisap, dumilim ang paligid. Ang anino ay humaba, lumaki, naging parang nilalang nagawa sa usok. May ulo, may braso, may mga mata na parang butas. Tomas, bulong ng boses mula sa bukal. Ang mutya ay makikinig lamang sa may purong hangarin. Tulungan mo ako, sigaw niya. Nagpakita ako, sagot ng boses. Pero kailangan ikaw ang pumili. Sa loob ng isip niya, lumitaw ang dalawang imahe. Poder na magbibigay sa kanya ng lakas para manalo sa lahat ng bagay. O lakas na magbabantay sa iba, ngunit may kapalit ng sariling sakripisyo. Anong pipiliin mo? Napapikit si Tomas. Ang mga manok niya, ang baryo, ang tiyahin, si Lira. Lahat ng umaasa sa kanya. Ipaglaban ko sila, bulong niya. Hindi ko ito gagamitin para sa sarili ko. Biglang kuminang ang mutya, pero hindi liwanag na puti, kundi dilaw na apoy. Umangat ito sa kamay niya, at mula rito, isang pabilog na enerhiya ang kumalat. Napaatras ang anino. Hindi mo ako matatalo, Tomas, sigaw nito. Naramdaman niya ang kirot sa kamay, parang sinusunog, ngunit hindi siya bumitaw. Hindi kailangan kitang talunin, sagot niya. Kailangan lamang kitang pigilan. At sa huling sulyap ng apoy, nanghina ang anino, natunaw at nawala. Humupa ang hangin, bumalik ang liwanag. Ang mutya ay bumalik sa palad niya, malamig, ngunit mas mabigat kaysa dati. Huminga ng malalim si Bantay. Tomas, pinili ka talaga. Napatulala si Tomas sa lawa. Anong mangyayari ngayon? Sumagot ang boses mula sa bukal. Mahina na. Babalik ang tagapag-angkin. Hindi pa tapos ang laban. Pero ngayon, Tomas, ikaw ay hindi na lamang mananabong. Ikaw ay bantay ng mutya. Pagkasabi nito, tuluyang nanahimik ang bukal. Sa pag-uwi nila, tila mas mabigat, ngunit mas malinaw ang loob ni Tomas. Paglampas nila sa gilid ng gubat, lumingon si Lira. Tomas, hindi ka na lang para sa sarili mo ngayon. Humakbang siya. Kung ganon, panahon na para matuto paano maging tagapangalaga. At mula sa malayo, sa likod ng mga puno may mata na nakamasid, galit at nag-aalab. Hindi pa tapos ang laban kundi ngayon pa lang nagsisimula. Pagbalik mula sa gubat, parang iba ang tingin ng mundo kay Tomas. Hindi dahil sa tagumpay sa sabong, kundi dahil sa bigat ng lihim na hawak niya. Pero bago pa man siya makapahinga, may bumati sa kanya. Si Amara, nakahawak sa poste ng bakod, tila may hinihintay. Tapos na ang unang hakbang, sabi niya. Ngayon simula naman ang pagsasanay. Napakunot ang noo ni Tomas. Pagsasanay? Bakit kailangan ko pa yan? Lumapit si Amara at tumigil ilang pulgada mula sa kanya.
Dahil kung hindi mo mauunawaan ang mutya, kakainin ka ng kapangyarihan nito. Nagtitigan sila at sa isang kisap lumabo ang paligid para bang kinuha sila ng hangin. Pagmulat ni Tomas, nasa isang malawak na patag silang may berdeng damo. Walang bahay, walang baryo, pawang ulap, bundok at hangin na parang musika. Nasaan tayo? Tanong ni Tomas, nagtataka. Nasa pagitan ng mundo, sagot ni Amara. Isang lugar kung saan natututo ang mga tagapangalaga. Lumabas si Bantay mula sa likod ng isang bato. Tomas, sabi niya, dito mo matututunan ang 3 bagay. Una, kontrolin ang mutya, hindi gamitin lang. Ikalawa, makita ang nilalang na hindi kayang makita ng iba. Ikatlo, tanggapin na ang kapangyarihan ay palaging may kabayaran. Napalunok si Tomas. Anong kabayaran? Sumagot si Amara. Malamig ang tinig. Ang tamang tanong ay kanino? Sa gitna ng patag, may umangat na 3 bilog na bato at ang mutya sa palad ni Tomas ay biglang uminit. Ilapag mo rito, utos ni Amara. Paglapag niya, kumislap ang bato at ang paligid ay gumalaw parang may hangin na humahalik sa balat niya. May tunog na parang pulso ng lupa. Tomas, sabi ni Bantay, isara ang mga mata mo. Sumunod siya. Makinig ka sa mutya. Unay wala siyang naramdaman. Pero unti-unti, may boses na parang alon sa isip niya. Tomas, ikaw ba ang pinili mo? Kailangan ko silang protektahan. Sagot niya sa isipan. Hindi ako tatakbo. Kung ganon, sagot ng boses. Ituturo ko sa iyo kung paano mo ako dadalhin. Hindi bilang sandata, kundi bilang kasama. Biglang lumamig ang paligid at sumilaw ang bato sa harap niya. Pagdilat niya, nasa palad niya ang mutya, pero nag-iba ang anyo. Mula sa simpleng bato, naging tila maliit na butil na may agos na liwanag na umiikot dito. Ngayon, sabi ni Amara, manawagan ka. Manawagan? Tanong ni Tomas. Sa nilalang na nakaangkla sa mutya, huminga siya ng malalim. Kung naririto ka, ipakita mo sa akin. Nagliyab ang mutya sa dilaw, na liwanag hanggang may lumitaw sa harap niya. Isang manok. Hindi pangkaraniwan, mas malaki. Mas makisig, ang balahibo ay tila gawa sa apoy at usok. At ang mga mata ay kumikislap na parang gintong bato. Yan ang alagwa ng mutya, paliwanag ni Bantay. Espiritu na kumakatawan sa lakas mo bilang tagapangalaga. Umakbang si Tomas palapit, takot at paghanga ang nararamdaman. Ay, akin ba siya? Hindi mo siya pag-aari, sagot ni Amara. Pero siya ay nakatali sa iyo hanggat malinis ang puso mo. Pumalibot ang espiritu sa kanya at biglang sumanib sa mutya. Tomas, sabi ni Bantay. Ngayon naman, ang ikalawa, tingnan ang hindi nakikita. Umangat ang duwende, kumindat at hinawakan ang noo ni Tomas. Sa isang iglap, nagsimulang makita ni Tomas ang mga aura ng bawat nilalang sa paligid, pati kay Lira na nasa gilid ng kapatagan. Berde, malambot at may ningning. Ang kakayahang iyon, paliwanag ni Bantay, ay magagamit mo laban sa anino. Anino? Makikita mo kung saan sila nakababalot, kung saan sila nagtatago, at kung paano sila gumagalaw. Paglipas ng ilang sandali, lumapit si Amara. Ang ikatlong aral, ang kabayaran. Huminto ang hangin, tumigil ang mga ulap. Kapag tumanggap ka ng lakas, may kapalit. Ang mutya ay magbibigay ng tagumpay, pero maghahanap din ito ng bahagi ng iyong buhay.
Napatigil si Tomas. Anong parte? Ang oras, ang kapalaran, o ang puso?